Oh. Ayun o. Yun! Huwag mo sasaktan, Bok. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Mukha yung ginaganon mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid dahil ang BJMP. So, doon na yun ang pinagkakabalan nyo ngayon? Kung paano manalo si Vice President Yun! and also yung magiging Senate slate. Pero ang problema, Kong Kigo, ay may ongoing impeachment eh. So, kung ang mangyari ay matanggal na matanggal yung minority senators, baka tatlo na lang matira magbobotohan. Ma-impeach si BP. Well, Hindi nyo ba nakikita yung scenario na gano'n? I don't believe that will happen kasi kahit naman makulong sila, for example, yung kay Senator Estrada, they're still incumbent senators. And as per the presiding officer, hindi, dapat ang presiding si Senator Win Gatchalian since he is the Senate President. But since Senator Escudero is the one who stated na ang kailangan doon is still 16 vote threshold. Kung unang observation dyan sa impeachment trial. Pangalawa, it may be too early for us to determine kung talagang naapektuhan ang public approval rating ni Vice President Inday Sara. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods na nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano ho ba itong kumakalat kaninang umaga doon sa pagdalo nila Senador Marcoleta at itong former Congressman Mike Defensor na tila daw baga nasampal o nasapo. Kung totoo man yung issue na yan, makikita naman natin sa video kung totoo. Pero ang problema, masama hubang kahit konti lang ay magsalita ka sa media. Masama ho ba yun? Bakit hindi ko po binagbigyan itong taga-BJMP? Apakasakit naman ho sa isang dating former congressman at isang senador, former congressman at isang senador na alam naman natin na ginawan lang ho sila ng kwento, ay sila pa ho ay gigipitin. Apakapangit naman ho ata nun, ano? Pero anyway, bago natin pasadahan ang mga maatikabong mga balita ngayon. Mismo yung artista, Edu Manzano nagsalita dito. Yung kanyang pahayag, alam niyo naman kung saan patama. Patama ito sa mga magnanakaw. Di ba? So, andyan po yung join button kung gusto mo sumali sa ating komunidad at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. So, mamaya papakita natin kung ano ba yung pag-uusap dito sa nangyayari pa ring trial ni BP Sara. Talagang ginigipit na ho di ba? Di ba? Sobrang panggigipit na ho ng mga itong mga dorobo na ito. Pati ho si Congressman Pulong ho kinasuhan ng grave threat. Anak ka ng tokwa naman. Karudi! Hanggang kailan, parang silent martial law na ata ang nangyayari ngayon, Diba? Isipin nyo mabuti. Wala na. Ito ho yung nangyari kanina umaga. Sana ho, mapagbigyan yung kahilingan na makapagpiyansa na ho itong sa kaso nila na ginawang kaso lang o ginawang kwento. Samantalang yung pinsan anak ka ng tokwa gusto ko na magmura dito Anak ka ng yung pinsan noong July 27 pa sinabi na kakasuhan. Hanggang ngayon, walang pag-uusap. Anak ka ng bugi, ito yung nangyari kanina. Panoorin natin. Sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Mukha yung ginaganon mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid dahil ang BJMP. Boss Mart yung Boss Mart. Nakita nyo? Pangit ng ugali nito mga taga-BJMP na to. Pinayagan nyo na naman sana. Konting minuto lang ho yan. Hindi na kayo nahiya. Pinapasahod kayo ng gobyerno nyo. Alam nyo naman, walang kasalanan si Senador Marcoleta at walang kasalanan si former Congressman Mike Defensor. Ginawan lang ng kwento, ginawan ng issue. Hindi man lang kayo na hihiya sa mga sarili nyo. Pinagsalita nyo na naman sana. Di ba? Kung may karapatan ho yung tao.
O, 2 beses na daw ho silang, anong sabi ni Sir, ni Congressman na defensor dito? Parang nilooban ba o tuloy natin kung ano yung sinabi sa kanya. 2 beses na raw siyang Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. kita nyo, nanunulak pa oh. Nakanambugi ka oh. Mahiya ka naman, oy! Pang sarap mong murahin. Isa lang oh. Anak ng tipaklong konting minuto lang. Segundo nga lang yun, di uubos ng minuto eh. Sasabihin lang eh. Inahawat nyo pa? Wow naman. Ayun yung nasa loob kanina. Mamaya may papakita natin yung paglabas nila. Doon nangyari yung ganyang bagay eh. O tuloy. Etong ewan ko dito sa officer na ito. Ha? Nako. Alam nyo ho, bilog ang bola. Baka pagdating ng 2028, nako, sabihin nyo, ginawa lang ho namin yung trabaho namin eh. Pero mali nga yun. Kitang-kita ho sa camera, dapat hindi lang nasa harapan na nga. Nasa mukha ni former congressman na defensor eh. Dapat, oo, ikaw yung parang yung katawan mo lang ang inaano mo sa media, hindi yung muka ni defensor ang inaano mo sa media. Pinangaharang mo yung kamay mo sa mukha ni defensor, anak ka ng tokwa. Oh. Hi, sir. Hi, Sen. Andiyan kasi mga media eh. Diba? Parang gustong ni former congressman defensor, magsalita kahit konti. Gusto niya ilabas yung kanyang hinanaing. Dahil meron siyang sinabi dito, meron siyang nabanggit dito, at talaga namang, hindi natin nalalaman kasi nasa loob siya. Sa pamamagitan ng mga media, sana, di nalaman ng taong bayan kung ano yung ginawa sa kanya, ihaharangan ng video. Woohoo! Wait lang. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Message mo na lang po. Ano yun? 2 beses na kami nirida ng BJMP. Ni-raid pala ng BJMP. Anak ka ng tipaklong BJMP. Yung sabi ni Congressman Defensor yan. 2 beses na silang ni-raid. Bakit? Anong problema? Diba? Anong problema? Bakit nire-raid nyo? Anak ka ng bugi naman, oh. Totoo yan. Tangina ka yan. Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. Sipin nyo, Sabi niya, yung Ghost Project, wala pa rin. Totoo nga naman. Ano na ho, kwento sa Ghost Project? Hay, nako. Atakihin ka sa galit dito. Diba? Yung mga Ghost Project ho, ano nangyari? Mga flood control issue. Diba? Ngayon, yung 2 senador na dapat sila yung hinog na hinog, ano nangyari? Nahilaw. At itong wala hong kinalaman sa flood control, sila pa yung nakulong. Diba? Sila pa ngayon yung nakapiit ngayon dyan. Sila lang ho, yung matapang na nagsasalita, pagdating dito sa usapin ng mga magnanakaw, sila ngayon pinag-initan. So yan yung ganap kaninang umaga. So sana naman lang pinagsalitaan nyo kahit papano. Hindi yung
parang yung kamay nyo, parang gusto nyo busalan. Nakita sa video, sabi ni Aling Marie. Di ba? Hindi naman kawalan siguro sa inyo yung ilang segundo. Di ba? Hindi naman kawalan sa inyo eh. Kung ilang segundo lang, di ba? Dapat pinagbigyan nyo na. Ay na masaklap. Di ba? Parang gipit na nga sila, ginigipit nyo pa. O eto, pakinggan natin ha. O, isang artista, meron yung, alam niyo, meron din itong gustong iparating sa gobyernong ito. Na sana ano. O, alamin natin. Nationalist, sort of patriot because, uy, gumising naman tayo. Matagal na tayong niloloko. Tama. You know, for a few pieces of silver, ibebenta natin ang ating kaluluwa. Ganda ng speech. Pero may makukulong ba? I mean, there's got to be the follow-through. We can't be, hindi tayo dapat ma-mesmerize ng mga magagandang salita. For me, the system is so broken that whoever candidate you put in there, corruption will still happen. Tama. Screen. Ang daming palabas. And no accountability, no transparency is really being instituted. Public servants are there to be criticized. Yan nakikita ni Edo Manzano, kahit yung babae. Alam niya. Kahit sino ilukluk mo, hindi natin alam meron talaga. Hindi nawawala. Eh sabi naman nila, kahit sino ilukluk mo, meron naman sigurong hindi. Kagaya na Bibi Sara. Kagaya ng mga Duterte. Kagaya ng Senador Marcoleta. Di ba? Merong hindi dyan eh. Ang problema, talagang matitigas ang mukha ng mga magnanakaw. Ubusuan ng kaba ng bayan, mangungutang pa, tibay ng mukha nyo. People have to see what they're doing. And you just have to take the good with the bad. Tama na yung ayuda kung mabibigyan natin trabaho yung mga tao. We need jobs. The record, wala na, hindi natatakbo si Edo Manzano. Have a good grasp of what's happening around us today. And I think they should be given a chance. But of course, nandito tayo para tumulong kung sakali pwede and to make our own little contribution. Because yun kung gano'n naman ang lalabas na talagang ang hirap intindihin ng gobyerno dahil sa mga palabas na ito. Alam nyo, ito, naging politician din to. Hindi ko lang nasubaybayin yung kanyang karera eh. Pero anyway, total naman may boses siya patungkol sa mga corruption. Tuloy mo. consistent, people should see that you stand for something in particular, and you would hope that they would adopt the same positions. That's why hindi ho kami we don't go after politicians. We don't. It's not personality based. Kami talaga issues. It's got to be about the issue. And if somebody has satisfactorily answered our query or our comments or our criticisms, tahimik na. Hindi mo matanggal kasing ad hominem sa Pilipino. No? Yung parang, i-judge mo talaga based on what you know about them. May ginawang ganyan, kilala ko yan, ganyan nga yun dati. Wala na ako, sira na siya sa akin. Hindi mo matanggal, no? Even if he's espousing something that is largely good for the country, no? So, it's hard. But does the fact that you're not going to run again, sabi niya yan, okay. But assuming that you do not run again, does that fact liberate you? Oh, yes. Talagang liberation. You can say anything. You can say anything I want. Kasi, yun nga pag pinag-uusapan talaga yung mga political pundits, I think sa buong mundo, ang Pilipinas ang may pinakamarami. Bawat beer garden na puntahan mo, lahat yan. Kung ako yung congressman, eto gagawin ko. Ay, wala yan. Wala. Kung ako naging presidente, isang ganito lang yan. You know, everybody has an opinion. Yeah. And so we welcome that actually. But again, the fact that yung aking pinupuntahan or the direction I'm taking is not trying to get elected in 2028, I feel that there's so much that I can do. Outside of politics. Outside of politics. So, yun, hindi na pala siya tatakbo. Anyway, yun lang nasabi niya na ang hirap sa gobyernong ito. Ang hirap, wala akong pinatunguhan yung pera ng bayan. Ngayon, samut-sari yung issue. Hindi nila tinatantanan ng Vice President.
marami silang taga-atake. Diba? Marami silang binabayaran para sirain lang ang pangalan ni BP Sara. Katunayan ho, si Pulong, si Congressman Pulong, nahaharap dun ho sa kaso grave threat. Kaya ako nga sinamahan siya ni BP Sara dito kahapon ho ata nung isang araw, hindi tayo nagkamali. Sinamahan ho siya bilang hindi vice president bilang kapatid ho Ay, oo, kasi ginagawa na ho ng kwento. Lahat na lang ng panggigipit, ginawa na ho na ng gobyernong ito. Oo, tanong dito, Marcelo ho na ba ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Talagang mapapamura ka. Kasi hindi na ho normal, hindi na ho masaya ang taong bayan, hindi na ho kaaya-aya. Sa hearing pa lang, nauubos na ho ang kaba ng bayan. Diba? Oo. Bukod doon, meron silang gusto. Ayaw nilang manalo, ayaw nilang makaupo si BP Sara sa 2028. Paano? Masisingil sila. Ganun lang yun eh. Kung halimbawa naman, talagang magawa nila ng kwento. At ngayon, sinisimula na nila, gawa ng kwento si Pulong Duterte, na idamay sa grave threat na naman. Kung ano-ano naman ang invento nila, noong nakaraan, si Baste, ginawan din nila ng kwento. Puro kaso, di ba? Kasi nga, kung halimbawa lang naman ito for example lang, kung magawa nila ng kwento si BP Sara, pero malabo makakuha ng 16 eh. Kung halimbawa lang magawa nila ng kwento si BP Sara at makonvict, andyan si Pulong, andyan si Baste. Kaso, ginagawa na inuunahan na nila ng kaso. Mga pisting yawa. Diba? Ang hirap, dahil takot sila, pati lahat ata ng Duterte, kakasuhan na. Hindi naman ho lahat. Kasi hindi nila kayang kasuhan yung iba dyan. Dahil ano ba yung iba dyan? Si Kitty, nasa politika ba? Hindi naman nakikialam yun. Paano, ha? For example lang naman ito, mapag-usapan lang. Paano naman kung makasuhan nila si Pulong, si Basti, si BP Sara? Hindi naman, wala naman kondisyon yun. Kahit kasuhan nila yung si Pulong, si Basti, kahit kasuhan nila yan, wala ho yung kondisyon. Si BP Sara, pag na-impeach, sasabihin nila, kailangan na may kondisyon. Conviction with disqualification. Papasok pa rin si Pulong doon. Papasok pa rin si Baste. Gagawa na naman nila ng kwento. Si Kitty. Di ba? Pwede naman si Kitty. Basta hindi mawawala ang Duterte pagdating ng 2020. Diyan ang tandaan natin. Dahil sira na ho at sinira na ho ng mga dorobo ang bansang Pilipinas. Kung ano nga apaka-ayop yung sinasabi ng mga apaka-ayop itong government na ito. Diba? Nagtulong-tulong sila para lang dito sa conviction ni BP Sara. So, pasok natin ito may interview dito si Kuya Edmar. Kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Ito. Pag-uusapan natin itong mga balita na ito. Nabubunyag sa impeachment court or lalo lang nadadagdagan yung kanyang political capital dahil hindi pa malinaw kung meron nga ba talaga siyang nagawang kamalian na impeachable offense? Unang-una, Admar, pinasuri ko sa mga wika nga parang fact checkers, no? At lumalabas na paunti ng paunti ang nakikinig doon sa live transmission ng impeachment trial sa Senado, no? Para bang ang mga tao ay either hindi nabobore o hindi natutuwa doon sa mga balitaktakan na masyadong legal, masyadong technical, o di kaya ay dahil nga sa hirap ng buhay, imbis na manood ng impeachment trial, kung paano na lang sila kakahig para makatuka miski na kaunti. No? Yun ang tingin kong unang observation dyan sa impeachment trial. Pangalawa, it may be too early for us to determine, no, kung talagang naapektuhan ang public approval rating ni Vice President Inday Sara nitong nangyayaring impeachment trial, no? Kasi ngayon ay panahon pa para ang prosecution team ay maglahad ng kanilang ebidensya para sabihin siya ay may pagkakamaling nagawa. At hindi pa talaga naglalahad ang depensa
ng kanilang ang kanilang defense, no, sa para kay Vice President Inday Sara. At nakikita naman natin na so far nasasagot na mabuti ng mga batang abogado ng ni Vice President Inday Sara yung mga paratang na ginagawa ng prosecution panel at ng kanilang mga witnesses, no, na kuminsan ay halatang-halata na either coached, kung basta pinag-aralang mabuti kung ano sasabihin, pero nahuhuli naman na either nagsisinungaling o di kaya ay hindi naiintindihan. Wika nga ng mga senator judges kuminsan at pati ng presiding judge, no, na si Senator Chis Escudero, kuminsan yung competency ang tawag nila ay kulang, no. So ganun pa lang sa ngayon ang aking pananaw. Opo. Sa nakalipas na mga impeachment days, no? Trial days. Mas naging malinaw ba na pamumulitika lang ang nangyayari? Kasi halimbawa, noong panahon na talagang pinuputakti ng kritisismo ang pangalawang Pangulo dahil daw sa kesyo paggamit ng mga fictitious na mga pangalan, mali daw ang paggastos, hindi raw tama, meron daw ginamit na pondo sa na pera ng taong bayan. Pero kung susumahin itong sa 15 araw, hindi naman pala bawal. Sabi nga ng taga-COA, silent ang Joint Memorandum Circular. Nabigla nga lahat, hindi naman ganun kalaki yung pinapalaki nila na si Mary Grace Piatos. Yung sinasabing nakatanggap pero parang nasa 70,000 na pesos lang ata ito. Meron namang mga ipinakita na katibayan na merong ginastos pero iba lang ang interpretasyon pala ng COA. Meron silang ibang hinahanap pero nakapagsumite ang opisina ng pangalawang Pangulo at ang DepEd. Pero sa interpretasyon ng COA, nakukulangan lang sila. So makikita na ba na hinahype lang noon at hanggang ngayon parang merong pilit. Pero pag hihimayin mo, hindi naman pala ganun ka-hype talaga, Ginong Lito. Tama ka dyan, Admar. Ano? In fact, pangatlong beses na ito, kung matatandaan natin, nagkaroon na ng mga napakahabang hearings sa Public Accountability Committee ng House of Representatives no 2024 pagkatapos nung binaliwala ng Supreme Court yung unang attempt sa impeachment ng 2025 ay nag-umpisa naman ng Justice Committee ng House na yung pa rin kung ano yung mga paratang noon inulit na naman kaya ngayon pangatlong paratang na no lumilitaw na talagang political persecution ito no. Pangalawa mismong si Senator Ping Lacson halimbawa, mismong siya ang nagsabi na wala naman pala mga security clearance itong mga examiner, wika nga, ng COA, no? Dito sa punto ng confidential and intelligence funds. So therefore, hindi nila naiintindihan yung talagang purpose ng confidential and intelligence funds, ang paggamit nito. So ang kanila parang kumbasa parang paper lang parang accountant. Yan, oo. Saka parang lumalabas dito, lahat ng ginagawa nila isang isang paninira na lang ito kay Vice President. Kasi wala rin naman kasing mapatunayan. Ilang araw na nagtatrial, ilang linggo na yung pinag-uusapan. Kaya yung ibang tao, ibang kakababayan natin, mas gusto na nga nilang panoorin yung telenovela eh. 'Di ba? May papakita pa ako sa isang anggulo kung ano talaga yung nangyari kanina dito sa kay former kay defensor. Ito pala yung problema. Bali nakatutok yung mga cameraman, nakatutok yung media. Ngayon, parang ang isang mama, isang mama na taga-BJMP, hindi ko alam kung officer nila ito. Parang yun yung tinulak yung, ewan ko sino yung tinulak niya eh. Tinulak niya isang kasamahan niya, tapos parang nadamay hindi ko alam hindi ko sure Kayo na humusga sa bidyong ito, kayo na. Ayun
Huwag mo sasaktan po. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Mukha yung ginaganon mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BJMP. Ghost Matam, yung Ghost Project, wala pa rin. So, yun yung angulo ha. Merong angulo. Parang kuha ata yun ni Kuya Rani. Siya yung nagsasalita, si Kuya Rani, kung marinig nyo. Konsehal ng Quezon City. Tignan nyo, parang haharap na si former Congressman Defensor at bigla hong sumugod yung isang mama ng miyembro ng BJMP. Ngayon, parang hindi ata maganda yung parang mukha na yung nahatamaan ata. Hindi ko lang alam kung natamaan mismo o nahagip mismo. Kasi bakit mukha kasi yung ahawiin eh, di ba? Pwede naman yung taga-media ang hawiin mo. Ayun Yun! Huwag mo sasaktan po. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Mukha yung ginaganon mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BJMP. Ghost Matam, yung Ghost Project, wala pa rin. Yun ang isang malaking problema. Yung mukha ang muntik mahagip. At ang problema pa, yun nga, nasabi rito, asa na yung investigasyon ng flood control? Oo, matatapos na naman ang buwan ng Agosto. Di ba ghost month ngayon? August? Ghost project? Asan? Baka ghost din yung sabi nung nung Pangulo. Ghost announcement. Anak ka ng tipaklong. Dito kayo mawiwindang. Maganda itong pag-uusapan natin dito. Actually, si former Congressman Kiko Barsaga ay nasa palantuto na ng saganang mamamayan. Kahapon ho yan. Kaya alamin natin kung ano yung mga bagay-bagay na pinag-usapan sa programa. Diba? Ang totoo niyan, hindi ko kilala yung pangalan niya, pero kilala ko yung Meow Meow. Mas kilala. Yan, Si Congressman Kiko Barsaga. Yo. Hello, good afternoon. Kong Kiko, kamusta muna kayo? Okay naman, very good. Bad weather, but good spirits. Ayan. Kumusta po ang Cavite? Dahil nito nakaraang mga pag-ulan, napansin namin na Imus, Bacoor, Cavite City, halos lahat ng mga malapit sa dagat binahay. Yes, mostly yung mga lowland areas doon. Laging binabaha. It's very common in Bacoor and Imus. Sa Dasma naman wala kaming masyadong problema doon. Yung mga upland, okay na yun eh. And, puro suspensions din. We're preparing... We also prepared for the evacuees doon sa Dasma. Meron kaming mga 10 families. But compared to yung sa mga mas binabalik Imus and Bacoor, we expect less damage. Pero hindi naman to kasalanan ni Boying yung bahay. Hindi kasi si Boying ay matagal na siyang last term niya as governor is from 2016 to 2019. So matagal na siyang wala sa Cavite. Ayun, so safe tayo. Safe. Very focused na sila sa ombudsman duties Ayun, ngayon. tama naman. Baka minomonitor pa tayo. Nakamonitor silang lahat. It's a very dangerous and very difficult situation now. Correct. Nilalighten lang natin kasi baka yan eh. No? Totoo. Ay, teka lang, balitaan mo muna kami, Kong. Ano ba mga pinagkabalaan mo matapos na ikaw napaalis ng Kamara o ng Kongreso? Mostly vacations lang, enjoy muna sa buhay, and we'll see what will happen in 2028 kung ano yung sitwasyon natin doon. But we already planned on campaigning for Vice President Sara Duterte for 2028. Yan binigyan na kayo ng tip ni Congressman Barsaga mag-ready na tayo sa kampanya ng ating mahal na presidente Sara Duterte. I-ready nyo na yung sarili nyo. Kailangan bumahaho ng suporta. Kaya ikwento nyo na yan sa mga kababayan nyo, kapitbahay, pinsan, kamag-anak, dito man sa universe, dito man sa Mars o Pluto, ikwento nyo na yan. Especially doon sa ating mga, yung mga nag-migrate na ho ng ibang bansa. Actually, may nagko-comment sa akin, ma'am. Hindi ko mabigay yung GCash number ko sa iyo.
Oo, pero nag-message na ako sa'yo sa Facebook mo. Nag-comment na ako, basahin nyo lang po. Oo. Maganda, pag-uusapan natin itong nalalapit na 2028. Expect natin marami hong mangyayari ngayong 2027. Expect na natin na marami na naman silang gigipitin na kakampi ng mga Duterte. Expect na natin na yung mga bulager ay magpapakalat ng puro kasinungalingan. Asahan na natin yan. Pero siyempre, kailangan, wag tayong magpapatinag. Kailangan natin may panalo si BP Sara sa 2028 na sa gano'n naman, ay itong nakawan na nangyari sa termino ng pangit na administrasyon, na actually talagang pangit sa pangit sa pangit na sa pangit, naubos ho ang kaba ng bayan at hindi lang ho yun. Mangungutang ho. Mangungutang pa raw ang naku nam. Karo din naman, oo. Ubus na ang kaba ng bayan, mangungutang pa. So, preparation na ito kaya nga sinasabi ni former Congressman Kiko Barsaga, itong pangampanya sa 2027. For sure, mangyayari yan by 2028 ng February kasi 3 months lang yung campaign period, February, March, April, May. So, pero preparation pa rin yan. Malamang sa malamang talagang lalabas ang lahat ng mga trolls, bayaran bulager, bayarang mga kung sino-sinong bayaran nila. So, tuloy mo. Ito Kiko Barsaga. So doon na yun ang pinagkakabalan nyo ngayon? Kung paano manalo si Vice President Yun! and also yung magiging Senate slate. Pero ang problema, Kong Kigo, ay may ongoing impeachment So, kung ang mangyari ay matanggal yung minority senators, baka 3 na lang matira magbobotohan. Ma-impeach si BP. Well, Hindi nyo ba nakikita yung senaryo na gano'n? I don't believe that will happen kasi kahit naman makulong sila, for example, yung kay Senator Estrada, they're still incumbent senators. And as per the presiding officer, dapat ng presiding si Senator Win Gatchalian since he is the Senate President. But since Senator Escudero is the one who stated na ang kailangan doon is still 16 vote threshold. So we're still expecting na even the final date, as long as the imprisoned senators are not removed, that's still the expected threshold for voting. Tama. Ang problema So, po dyan, kahit anong mangyari, kahit bumabaho yung senador na nandyan at may makulong man, di umano, still 16 pa rin ang kukunin nila. So, ganun din ang paliwanag ng ating mga kaibigan, ating kakakilala dyan, 16 pa rin, walang iba. Kahit na magkasakit yung iba, 16 pa rin. So, yan, kumabot ka sa video natin ito. Ako naman ho ay maglalambing sa inyo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe. At andyan po yung subscribe button. I-bell all nyo, para meron kayong video araw-araw. Siyempre, ito na, naku naman, ito yung gustong-gusto nyo Pero ang problema, pag dumadaan na sa inyo yung video natin, ay ini-ignore nyo lang ata hindi nyo pinapanood, kagaya kaninang umaga. Hindi na naman tayo napansin ng ating kababayan dyan. Shoutout kay Otera Nax T. Leo Lagara, shoutout po sa'yo. Amor de Pueblo Vlog, shoutout sa'yo, ma'am. Rodel Prigaliana. Ma'am Pasita, special mention. Ma'am, yung sinasabi mo sa akin, minessage na kita. Tignan mo lang doon sa comment. Di ba pinost nyo yung video ko? Doon nag-comment ako sa iyo. Ma'am Pasita Okay, Sir Mario Mandasok, shoutout sa iyo, Sir Belina de la Cruz, Ma'am Amara Timberlane, shoutout sa iyo special mention ka rin. Buenavenido Picardal, LB Tisay, Ramon Rosete, Nida Rosero, Abiladro Sistado, Ignacio Santander, Carlos Culas, Edwin Maningas, Dave
Dab Evangelio. Ano ba yan? Ang liliit kasi. Oh, Maria Capascia. Flaviano Pakinggan Jr. Clarita Letran, shoutout po sa inyo. Rosita Nuas, Mammoth Bible Expert. Rogelio Unigo, shoutout po sa iyo. Hyron Sapalon. Eleni Gutierrez Radicul. Aubrey James. Ma'am Malu, Survivor Mix Vlog, shoutout sa iyo ha. Ma'am Pasita again. Kita nyo, babasahin ko. Kuya Goods, good evening. Bigyan mo ako ng tutut number mo. And then, nag-comment na ako sa inyo. Roselio Badillo. Card Dome. Agata Smith, shoutout po sa iyo. Marciana de la Cruz again. Amor de Pueb Vlog. Carlos Cullas again. Maria Capascia again. Clarita Letran. Rosita Nuas again. Elena Gutierrez. Renel Candelario. Marcia Capascia. Maria Capascia. Virgilio Simpao. Tess Cruz. Marin Geslani. At magandang gabi sa inyong lahat. Yun lang po. Hanggang sa muli, huwag niyo kalimutan like and share yung video natin. Bye-bye!